Morning sa atong tanan. Good morning. Kamusta kamo tanan? Maayo gid, no? So, maayo gid man no ang aton nga kahimtangan, ang aton nga kabuhi tungod nga ang Dios maayo sa tanan nga tion. Wala gid siya sang isa ka bagay nga mahambal naton sa Ginoo nga ang Ginoo may mga kakulangan, no? Ang Ginoo may pagpabaya sa aton, kundi ang Ginoo maayo sa tanan gid nga mga tinion. Kaga salamat kita no nga kaupo naton sinong tutong, welcome back, no? Nang surprise sinong tutong, pero ang natabo siya ang na-surprise kay wala taho ang balay. But praise God no nga kaupo naton sinong tutong no sa pilaman ka mga binulan kag tinuig nga hindi naton kaimaw tana sa pag-alagad sa Ginoo. But then today kaupo siya naton sa paglingkod sa aton nga Ginoo. So padang kita sa pagtuon naton and allow me to speak within 20 minutes so matapos na ning aton nga second point or second principle nga ginaton naton diri about rooted in the word, no? Kaya it is very important sa life naton bilang mga followers and believers ni Jesus Christ nga dapat ang ating nga life will base and will be rooted on His Word. No? Ang ambasan John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word is wala na sang iban pa nga person. Only the person of the Lord Jesus Christ. He is our living Word. And kung kita nagaponder no, sa pulong sang Ginoo, kag ang pulong sang Ginoo is a living Word, no? This is the Word of Jesus Christ, no? Ang aton nga spiritual being, ang aton nga spiritual life, nagabuhi man. Okay? Nagabuhi man kita. Because in the first place, we are dead pa, no? We are dead. We are spiritually dead, no? Wala kita, lutaw kita no sa kamatuoran. No, wala kita sang may naibuluan. But then sang ang word nagsulod sa aton, amo ni ang nagbuhi sang aton nga life. Kag ang Bible nagtawag sa aton, we are living saints. Mga buhi kita nga santos. Okay? And we are the true saints. Kita gidya ang mga santos. So, try natin makita nga kung kita rooted in the Word, okay? Number 2, nga truth na makita natin dira, we have spiritual blessings. Okay? Kagamo ni ang second, the benefit naton if our lives would be rooted and grounded and established sa pulong sang Ginoo. So the second principle that we have today, spiritual benefits of desiring God's words. Ang pamangkot ko sa aton sining nga aga. Ginahandom nyo man bala ang pulong sang Ginoo sa inyong kabuhi? Do you desire the word of God in your life? Okay? Actually, kung sa pagkaon pa, no? Kung nag-crave ka gid bala, no? Nag-crave ka gid. May makita ka na sa social media sa mga ginapost na nga mga pagkaon nga namit-namit. Then gusto mo man magraha, gusto mo man makato sa mga restaurant ka magkaon, ga-crave ikaw, gusto mo nga kadtuan, gusto mo nga kaunon. Amo na bala no dra sa may part sang di na gani na Divisoryana o kon sa Baklaran, no? Inang makita natin sa social media na may mga footlong, may mga burger, may mga ano na lang ang mga putay nga ginaraha didto kag gina-vlog nila kag para sa ato nga mga matad namit siya kaunon, gaka-crave kita, gahandom kita nga kaunon kadtuan ta, di ba? Now, when it comes sa spiritual benefits, no? Kamusta ya ang imo nga pag-desire sa pulong sang Ginoo, which is this is the most important food in life. The Word of God. Pinaka-importante nga pagkaon. Okay lang na gani niya nga wala ka sa pagkaon o kung makait ka lang sa isa ka adlaw twice a day.
Naragid man nagkakaon sa aton twice a day, sometimes once a day. Kaya nag-dieta sila, nag-diet. No? Kung gusto makakaon kita ya 6 times a day, no? Pero you know what? Kung wala ka pala sa pagkaon for your physical, no? For your physical body, kag naganiwang ka, but then, no, kung ikaw yan naga-desire, naga-crave ka sa pulong sang Ginoo, ang difference lang dira, niwang ka physically, but then spiritually, you are big, strong ka, firm ka. Kay sa inside, ara dira ang pulong sang Ginoo, ang buhi nga pulong sang Ginoo. So mga utod sa Ginoo, mga believers, followers ni Lord Jesus Christ from FBC, Faith of the Church, let's desire God's Word in our lives. Kaya kung may ara pa sang pinaka-importante, amo ni ang paghandom sang pulong sang Ginoo. Amo ni ang mag-push sa aton, amo ni ang mag-direct sa aton, amo ni ang mag-enlighten, mag-empower sa aton towards sa pagkabugana sang aton nga kabuhi, sa pagkaaliwala sang aton nga pagpangabuhi, sa pagkamatawhay sang aton nga pagpangabuhi ang pulong sang Ginoo. Nantawan niyo pala no, ang mga author in the Bible, ang mga person in the Bible nga ginpang-mention dira sa pulong sang Ginoo. Nantawan niyo dira pala, may mga times man tuod nga naga-depart sila sa pulong sang Ginoo, but then sa ilang nga pagbalik padayon sila nga gina-bless sa Ginoo. Then may ara gid iya nga mga tawo ya. Just like sa kay Paul. Si Paul, halingkid sa iya sa pagpamatay sa mga tao, sa mga Kristohanon, sa itong mga nagawali, persecutor. But then, sa nasapuan niya ang Ginoo dito sa road of Damascus, going to Damascus, amo to ang turning point sa iyang kabuhi. But then, ang iyang life, nangin blessing gid sa kadaman. Halin sa pagka-persecutor, hasta sa pagka-preacher sang pulong sang Ginoo, ginbless gid siya sang Ginoo ya, although may mga kakulangan man, but then ang Ginoo nagaupod sa iya. Same thing to us. Kung kita nga mga young people, kita nga mga young professionals, kung aton ini i-align ang aton nga life sa pulong sa Ginoo, it will direct us into the life nga wala naton gina-expect. I don't know sa inyo, Dre, what situation nga ara, nga ginapungkuan mo subong, nga ginatundugan mo subong, kag ginakabuhi mo subong, compare sa life mo before. It's because nga gina-align mo ang imong mindset, your principle, your belief sa Ginoo, then ang Ginoo amat-amat, especially sa pulong sa Ginoo. Nagkadto ko bala sa sino sa inyo nakasulod sa CCF, Christ Commission Fellowship. Amo na bala sa may Pasay, no? Ang kay Peter Tanchi. Nakasulod ko dito, ang ilang parking lot, may parking lot sa dalom, second floor, third floor. Kag pagsaka mo sa babaw, may mga pagid, may mga floor pagid nga no pareho sa mall bala. Then ang ilang worshiping place, I think to sa third floor yata o kung sa fourth floor. Kag dito makita, abi ko gamay lang nga simbahan nga bala nga. Ito makita nga do Araneta Coliseum manggali. Grabe. Kag dito makita ang mga different people, different professional nga mga adlaguan gid nga mga tao. Dito man si Manny Pacquiao, dito man ang iba nga mga artista. But you know what? Ang kanami lang, kay makita mo ang mga tao nga bisan ang ilang nga mga pamiste nga ay open ang CCF, open na, bisan naka-short ka lang, bisan naka-sleeveless ka lang, open sila. Kay ang ilaya nga ang ilaya nga point na kung magsulod ang ina nga person, ang ina nga unbeliever, makabati sang gospel, then i-change ang Ginoo pagbalik ya, ang iya nga pagka-sleeveless, ang iya nga pagka-short, maiba na, it's because sang word, ang wonderful and powerful word, sang pulong sang Ginoo. Sa aton bay, isa sa mga pamiste, may mga churches nga very strict, no? Ang aton niya, no? And even sa aton rin, wala kita sa amon nga mga limit. Okay?
Wala kita sa amo na nga mga qualification. Kaya ang ato niya nga aim, ang ato niya goal, nga ang ina nga mga people, ina nga mga person, makasulod sila, na makapamati sila sa pulong sa Ginoo. Then, ang ilang nga life, mangin-rooted and grounded sa pulong sa Ginoo. That is the first reason nga gina-invite naton sila. Kag gina-accept naton sila sa church. Kung may magsulod dira, meron ko isa kasimbahan naging reject nila atong person. Kaya wala nang kailis. It's very unethical, no? Ang tani batuno nila para makabati sa pulong sang Ginoo. So, dre, makita naton spiritual benefits of desiring God's words. Okay, number 1, the Word of God is our life source. Hindi ko on nga sang pagabunag naton madidi kita no, madidi kita sang gatas, pag nako naton, mait kita sang meat, rice, then para mag long life ang aton nga ang aton nga kabuhi. Makaon kita sa mga veggies, mga healthy nga mga pagkaon. But you know what? Ang ambal sa first principle nga makita naton sa spiritual benefits, ang pulong sang Ginoo is our life source. Amo gid niya. Bot pasilingon pastor, ang magapadugay sa kabuhi sang tawo ang pulong sang Ginoo. Yes, if we obey God's word. Ano gani ang ambal sa ano dira? Sang Ephesians. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Kung ano ang mga mando sa mga ginikanan, sundo nyo na, kaya mo nang magapadugay. And same thing sa pulong sa Ginoo, if we obey God's word, amo mo na ang magapadugay sa atong kabuhi because this is the source of our lives. This is the source ng atong mga kabuhi. Ano nga ba sa may 1 Peter chapter 1 verse 23? For you have been born again. Sang ikaw na bata liwan paagi sa imong pagtuo kay Jesus, not of perishable seed, but of imperishable. Hindi ka na kuno mawala. Okay? Kundi, hindi ka mawala, kundi hindi ka na mawala. Amo ni ang word nga imperishable. Tungod nga ara ka na kay Kristo, ara ka na sa iyang kamot, nakapanggamot ka na sa iyang pulong. And then it said, ang bala sa last phrase, through the living and enduring word of God. It's because ng imo nga napamatian, kag ang imo nga nabaton ang buhi, kag ang nagabatas o kung nagadugay nga pulong sa Ginoo. Yes, we believe that the word of God is eternal word of God. Before nag-start ang tanan niya, ari na yung pulong sa Ginoo. Amen? Established na ni, kompleto na ni, 66 books. Kompleto na ni. Ari ni, this is the mind of God. Imagine pala, this is the mind of God. Now, kung magtuon ko, magsalong ko, mag-dip ko sa pulong sang Ginoo, okay? Ginatunan ko gali ang paminsaron sang Dios. Yes, wala man kita gapati yan. Kung mabasa kita sa pulong sang Ginoo, manging kaangan kita sang Dios. Kaya hindi man na pwede matabo, no? But if we seek and study the Word of God, okay? Amo ni ang mag-bless sa aton, amo ni ang maghahatag sang long life sa aton because this is the source sang aton mga kabuhi. So ang bagre, the word of God is the very source of salvation. Mamatong bako kagina. Remember, every single person in this sanctuary has been conceived by the word of God. That has been spoken to you. You heard that word, and the word did something in you to receive Jesus Christ. That new birth happened through the word. Therefore, continue in the word of God. You know what? Nagabot lang gid sa ato ng salvation sa kita nakabati sa pulong sa Ginoo. Amen? O nakabati kita sa radio, nakabati kita sa television, nakabati kita sa social media, o nakabati kita sa preaching gid nga ara sa inyong atubang. Then, ang faith nagsulod sa aton. Amo na bayang ambal sa pulong sa Ginoo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No, sa imo gid nga pagpamati, sa imo gid nga pagpamalandong, nag-abot ang pagtuo sa imo. So amo na ang pulong sang Ginoo. Okay?
the source of everything sa aton. Okay? Kung baga, wala na kita sang iban pa nga pangitaon, kundi pulong sang Ginoo. If you want wisdom, seek lang di sa pulong sang Ginoo. If you want guidance, if you want blessings, tanan-tanan, in general, ara ta sa pulong sang Ginoo. Ang kulang lang galing sa atong pisa is ang anger and thirst sa pulong sang Ginoo. Amo lang gid na kulang. And ang time. Amo lang gid na. Kay ti persona kita tawo kita nga makahimo sang hindi man namin sa aton nga Ginoo. So diri makita naton that the word of God is our life source. Number 2, the word of God brings Christian growth. Amo ni kanami. Kay kon kita nagapamalandong sang pulong sang Ginoo, amat-amat kita nagatubo. Lantawa ba lang imo nga kaugalingon 5 years ago? Kag subong, iba ka na. Lantawa pa gid 10 years ago, kag subong, i-compare mo, layo-layo na gid. Then imagine mo in the future, okay? After 5 years, sino ka na? Basi ang iban sa inyo diri, pastor na. Ang iban sa inyo diri, preacher naman sang gospel. Ang iban sa inyo diri, Sunday school teacher. Ang iban sa inyo diri, nagaupod na sa mga conference kag fellowship. Okay? Kaya ang Ginoo naga-move sang heart. Still God is working sa aton nga mga tagipusoon. Hindi ta na iya makontrol kag hindi ta na iya maintindihan niya ang pag-bless sang Ginoo sa ating mga tagipusoon nga after on the next 3 years, on the next 5 years, paano ka gamiton sang Ginoo? Kag ano ang imo nga status, ang imo nga Christian growth. So it says, do you know the secret to spiritual maturity, being fruitful and flourishing Christian? Growth in the Word of God, that is also one of the benefits of desiring God's words. Okay? Ang isa sa mga benepisyo kuno nga makita naton dira kung kita nagadisa sa pulong sang Ginoo, that you will see ang nasa imo nga kabuhi nagga-grow ikaw. There is growing in your life. Sa every part bala sang sermon no, or every point nga may ara kita, just to analyze sa imo nga kabuhi, how can we adjust, no? Kung mag-abot ang o kung kumusta na ang status sang aton nga Christian life, no? Para at least ma-adjust naton ang aton nga kabuhi. So ang bagay sa may 1 Thessalonians, okay? Basta may amo ito sang linaban, no? Kinahanglan gid. Basta may mga binulad ka mo itong mga palay, no? Kinahanglan gid punon. Okay? 10 plus din sinatin, Lynn, si Brielle, I think sa balay nanay. Basta ibala manghukay dito kung ano na, makuryente. Level ko 10. So ang bagay sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, when you received the word of God, when you heard from us, you accepted it not as a human word. Okay? Ito ang pulong sa Ginoo, this is not a human word. This is God's word. But as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe, the word of God cause you to be saved. Amo na ang pulong sa Ginoo nga luwason gid kitaya sang Ginoo. Cause you to be saved, and not it goes on to perform God's work, mature you, and make you grow in Christ. Amo niyang gusto, luwason kaw, kag magpakita ang Ginoo sang iya nga hinimuan, kag himuon ka sang Ginoo nga matured or hamtong, kag himuon ka sang Ginoo nga nagatubo gid kay Kristo Jesus. This is the word of God. Amo nang pulong sang Ginoo. Kung sa gym pa, no pain, no gain.
And same thing to the Word of God. Sometimes, ang sermon, ang point of view sang pulong sa Ginoo, if may pain, may ara na sang gain. Amen? Amo na mo. Kay kung may pain ikaw, buot pa sa lingon, nagka-crash ang Ginoo sa imo nga gipusoon. Kag gina-crash man sa Ginoo ang imo nga mindset. Nga imuon niya ka nga mangin maayo nga persona gid. Kag imuon niya ka nga mangin modelo ka sa aton society, sa aton barangay, and whatever or wherever we go. No, ano man ang ginahimo naton. So the Word of God brings Christian growth. Hoping matubo kita. Ano pa kita nga sa may Psalms 101? Psalms 1 verse 1 now to verse 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. That word pursues your growth. Kung ikaw kuno nagapalayo sa mga tao nga kaangay sina nga mga makasala, anong ginahimo nila, anong ilang mga ways of living, anong ilang mga actions, anong ilang mga conversations. Kung gapalayo ka da sa imong selves, na consider ka ni sa sining nga psalmist, nakaangay ka sang kahoy nga natanom sa kilid sang suba nga naga-flourish kag establish ang imo nga kabuhi. Then that word pursues your growth. Muna ba last time no sa ato nga pagtuon, in compare naton ang kahoy nga ara sa kilid sang suba kag ang kahoy nga layo sa suba, tama gid kalayo ang ilang nga looks. Tama gid kalayo ang ilang nga kung ano sila kalig-on sa sara kag sara. And then ang 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. You need to grow. You grow by the word. Kinahanglan tagid magtubo sara kag sara. Although nga medyo mabudlay lang no nga part kasi na growing. Pero it is amazing. It is amazing. Naaman. Kay nakita ka sang Ginoo striving, trying to grow in your Christian living. At least, nagaamat-amat ka, kag nagapaningwa ka. Okay? Next, dili nga makita naton, the Word of God brings faith. Ang pulong sa Ginoo, nagahatag o kung nagatugro sang pagtuo. Kamunin ka namin bala, abutan kita sang ragkol nga mga sirkumstansya, ragkol nga mga pagtilaw, ragkol nga mga pagpanghangkat, kanami lang kung ang pulong sang Ginoo ara sa imo nga pangununa at sa imo tikpusoon, nagastrong ang imo nga pagtuo. So ang baldre, one of the best or one of the benefits of desiring God's word is that build up your faith. Okay? Para ma-build up ang imo nga pagtuo. Asuli pala sa tanan nga mga ginahimo naton, kinahanglan gid ang pagtuo. Sa tanan nga mga decision making, kinahanglan gid ang pagtuo. Kung may mga balatian man kita, kinahanglan gid ang pagtuo. Nagakabuhi gid siya ang tawo sa pagtuo. Kung may ara pa nga bagay nga hindi magluya, hindi madula sa aton, ang pagtuo gid. Makuha ka sang exam, makuha ka sang board exam, o kung ano man mga exam, okay? Mapalaboratory ka man. O kung ano man ang imuon mo, mapacheck up ka man. No? Kinahanglan gid ang pagtuo, nga tani. Clear lang ang tanan. So, nang sa may Romans chapter 10 verse 17.
Amo nang ginmention ko kina, then faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Dilagid siya ang pagtuo. Kung hindi man sa sermon, hindi man sa preaching, hindi man sa teaching sa aton nga Sunday school, kundi sa imong nga reading, kag sa imong nga meditating, dra naga boost up ang aton nga pagtuo. Do you want the supernatural working of God in your life? You can just set this word of God aside. Kinahanglan tagid siya i-set ang pulong sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Kay ang pagtuo mag-aabot sa aton kung kita nagapander kag nagatuon sa pulong sang Ginoo. So number 4, I think this is the last part no sa aton nga spiritual blessings or spiritual benefits if we are rooted in the word. So number 4 dira nga makita naton, the word of God is a weapon for spiritual battle. Maperdigi kita gali kung wala kita gali sang word of God. Okay? Maano lang gid kita, maperdi lang gid kita. Pero kung ang word of God ara sa aton, amo ni ang weapon, amo ni kili ang armas, amo ni kiling taming naton sa atong spiritual battle. So talking of the believer's armor, Paul says, ang bayad sa may Ephesians. Okay na dula. Amal sa may Ephesians. Sila hidra, take the word of the Spirit, which is the word of God. Ang ambalya, take the sword of the Spirit, which is the word of God. Kuhaon ta kuno ang espada. Kay amo na ang aton nga taming sa aton nga pagpakig-away. Ang amba pala isang pulong sang Ginoo, kaangay kuno sang espada nga duwa ang ana nga sulab. Magtimbang bala piyak kag piyak. Okay? Amo na ang pulong sang Ginoo. Pag kung itusok na gani sa aton ano na katul-anan didto gid nagasulod sa pinakadalom sa aton nga mga katul-anan. Kaga muna ang pulong sang Ginoo. No? Nga kon ang pulong sang Ginoo magpangikot na feeling naton daw didto gid nagapanghikot sa kaunuran sang aton nga pinakaidalom sang aton nga mga katul-anan. So amo ni ang pulong sang Ginoo. This is our weapon para sa atong spiritual battle. Ano pwede nga bala sa 2 Corinthians? The weapons we fight, we are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Pulong langgid sang Ginoo. That's our weapon. Pulong sang Ginoo. So yesterday join kami sa burial ni Pastor John Pueg. One thing na nakita ko sa iya before siya mapatay, one thing, wala na siya nagpatubo. Wala na siya nagpabalik sa ospital. Grabe ang iya confident. I mean, ang confident siya nga mag-face na sabla sa Ginoo, magatubang na sa Ginoo. Wala na siya nagpabalik sa ospital, wala na siya nagpatubo. Ginulat niya na ang time niya to meet the Lord. Grabe, no? So, amo na ang makita naton nga bisan pa ara kita sa tunga sang kamatayon. Kagkon ang pulong sang Ginoo ara sa aton nga punong na pusoon, we ma-overcome naton ang ina nga hitabo sa aton nga mga kabuhi. Okay? Amo na mga utod sa Ginoo, tandaan ta gid nga ang pulong sa Ginoo amo lang gid ni ang aton nga taming, nga nasa iban pa. Okay?
amo ni ang aton nga maibato sa aton nga pagpakig-away sa aton nga spiritual being. So, as I close sa sining aga, iyaton basahon ang ininga statement. Read. We are all in a spiritual battle. The word of God is one of the armor of a believer. The devil brings strongholds against us, and we can overcome every attack of the enemy by God's word. Jesus used the word of God to resist temptation and overcome the battle in his life in the wilderness, said Matthew chapter 4. Pulong lang gid sang Ginoo gihapon. Kay sang time, sa na-experience man ni Jesus sa may Matthew chapter 4, nag-hold on lang man siya. Nagsalig lang man siya sa nga pulong, sa pulong sang iyang nga amay. So, ang ambal sa nga quotation, Jesus is the living water that we need to establish strong roots of faith. Amen? Jesus is the true living water. Sa next na nga quote, the good soil is anyone who hearing the word keeps it in an honest and good heart and bears fruit with patience. So gabay pa, no? Ita nga mga anak sang Ginoo, mangin rooted kag mangin grounded sa pulong gid sa Ginoo. Kaya kung ano man ang matabo sa aton, kung ang pulong sang Ginoo, ara sa tagipusoon kag sa pununa ta, ma-overcome naton anumang nga sitwasyon, anumang nga mga circumstances, trials, and temptations, ma-overcome ni naton tanan. Because God's word is our weapon. Ginoo, salamat gid sa pag-remind sa amon sining aga. Damo na kami Ginoo sa mga battles in life. Na some of the battles we are failed. Wala kami Ginoo, hindi kami Ginoo nangin victorious. Isa sa mga bagay kung nakulangan kami Ginoo to seek your guidance. Nakulangan kami Ginoo to seek sang direction sa imong nga pulong. Gani Ginoo as we start sa amon nga adlaw, sa amon nga semana, kabay pag Ginoo nga sugura namon Ginoo sa pagpamalandong sa imong nga pulong. Kay ang imong nga pulong is one of the best weapon that we have sa amon Ginoo nga Christian life. Gani Ginoo, bless kami tanan as we continue Ginoo sa amon nga worship service. Kabay pag Ginoo imo gid ini i-bless sa amon nga mga pusoon. Nagbuligi kami Ginoo as we try and as we strive to grow in you, to grow in your word. Kabay pag Ginoo nga ang imo nga mercy and goodness will follow us, will guide us, and will push us sa person nga gusto mo Ginoo nga matabo sa amon. Gani salamat gid sa nga time. Bless your people. Bless our hearts today. In Jesus' name. Amen. Thank you. And once again, good morning this time. Balik ko sa atong nga song leader para sa aton nga next na close ang program.